Sandali lang. Oh. Ikalawang porsyon sa ating palatuntunan, ang panaw po ng panampalataya ng simbahang Katoliko. So, ating tinalakay kanina, patungkol, sinasagot natin ang mga katanungan. Request po yun sa ating isa sa ating mga taga-subaybay sa ating YouTube channel patungkol sa pag-reconcile natin sa Acts chapter 10 verses 9 to 15, yung pangitain ni San Pedro. So tapos na natin sinagot. Ngayon ating sagutin isang request sa ating mga viewers. Once again, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon sa lahat ng bahagi ng daigdig, sa ating mga kapatid ng mga OFWs na taga-subaybay sa ating YouTube channel. Sa lahat, ating inanyahan na kung pwede, please subscribe my channel. Tata Rosalan yung mayroong H Rinaldo pala, Rinaldo Rosal sa ating email, pero sa ating channel, pero sa ating mga YouTube, ating mga video is nandyan ang ating mga video. Ang title is Tata, yung mayroong H na Tata Rosal. Yun ang ating channel. So, isa sa ating sagutin, ang request po sa ating mga kapatid, ang mga taga-subaybay sa ating YouTube channel na ating i-reconcile. Sagutin natin ang tuligsa o yung mga atake sa ating mga kapatid sa iba't ibang mga sikta, especially sa mga born again, mga SDA, lalong-lalo na sa ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo. Mayroon silang sabi, para sa nila, ang ating mga paring Katoliko ay hindi yun pare na iyan ni Cristo, kasali ni Cristo, di ba? Yun ang mga paring pagano ng mga Romano. Yun ang nagpatay ng ating Panginoong Hesus. Yun ang mga tuligsa nila sa ating mga kaparian, mga kapatid, bilang mga Katoliko. Pero meron na kaming ganap na debate dito sa ating stasyon, Bisaya lang yun, pero hindi po ako naka-upload. Ating kasama si Kapasib si Brajiwan. So sa kanya yun na siya ang naka-upload, kayo wala pa tayong alam sa panahon yun sa YouTube. So wala pa tayong sariling channel. So ang lahat ng mga debate, ang ating mga debate ng ganap nangyari dito sa estasyon, sa aming palatuntunan every Sunday, yung Dialogo sa Bagtuo from back 2007, 2008 hanggang 2019. Ang nag-upload nito, ang lahat ng aking mga debate, ang nag-upload ay si Brad G1. So sa ngayon, meron na tayong sariling YouTube channel. So tayo na ang mag-upload kung may maganap pang mga debate dito sa ating palatuntunan dito sa estasyon. So, kung tingnan natin mga kapatid, ang sabi nila, kay yung mga Romanhong mga sundalo ang nagpatay sa ating Panginoon. Pero kung tingnan natin, ang bago tayo puntahin ating sagutin ang mga tuligsa nila laban sa patungkol sa ating mga kaparian o saserdote. Kung tingnan natin mga kapatid, ang Hudyo, meron silang, ang kanilang religion ay Judaism. Yun ang mababasa natin sa World Almanac. Judaism, the religion of Jews. Christianity, the religion of Jesus Christ. So iba ang religion ng ating Panginoon. Iba din ang religion ng mga Hudyo, yung Judaism. Diba? Kumpara sa kanila, ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang religion ay Judaism. Pero bakit po siya nagtatagpas sa kanya sa sarili niyang religion, di ba? So, hindi na siya nagtatag. Kay before Christ, nandyan na ang nag-exist na po ang religion ng mga Hudyo, yung Judaism. Pero iba ang religion ng mga Hudyo. Actually, ang lahi ng ating Panginoon Hesus ay isang Hudyo, di ba? Pero in speaking of religion, hindi yun nagdepende sa lahi. Halimbawa, ating mga kapatid na mga Islam,
Saan po ba ang ilang center? Saan po ba natatag ang Islam doon sa may Mecca or Saudi Arabia? Sino po ba ang nagtatag? Isang Arabo na si Prophet Muhammad. Kinikilala nilang the Great Prophet Muhammad. Pero hindi lahat ng mga Arabo ay ang ilang kanyang reliyon ay Islam. Kung tingnan natin ang statistics noong 2008 pa mga kapatid, hindi lang natin nadala. Doon sa Saudi Arabia, dahil marami ng mga Arabo na ang kanilang reliyon ay isang Katoliko. Kung hindi ko na hindi lang natin ating talakayin next Sunday kung mga statistics mga kapatid o ilan na sa mga Islamic countries. Halimbawa sa Iraq, hindi lahat ng mga Iraqi ang kanilang mga reliyon ay Islam. Natawag sa ituturing silang Islamic countries pero hindi na mga Iraqi, lahat ng mga Iraqi ang kanilang mga reliyon ay Islam. Mayroon ng mga Iraqi, ang ilang nationality is Iraqi, pero mayroon ng mga Iraqi na ang ilang reliyon, ang kanilang reliyon ay Catholic, Christian Catholic. Ay, mayroon tayong statistic yun mga kapatid. Hindi yun mo more than 500,000 sa Saudi Arabia na mga Arabo, hindi Islam, ang kanilang reliyon, Catholic, Christian Catholic. So, speaking of nationality, hindi yun nagdepende sa speaking of religion, hindi yun nagdepende sa nationality. Ang ating Panginoong Hesus, ang kanyang nationality is Judeo, pero ang kanyang religion is Christianist. Nagtatag siya ng simbahan na Catholic. Catholic Church, ang tinatag niya. So, kung balikan natin ang isang dokumento, isang reference, Word Almanac, hindi lang natin nadala, pero nandiyan sa aming bahay, na Christianity, the religion of Jesus Christ, Judaism, the religion of Jews. So, iba ang reliyon sa mga Hudyo, kaya para sa mga SD, ang reliyon ng ating Panginoong Hesus is Judaism. Hindi yun. Para sa Sabbath keeper, iba ang reliyon ng ating sa logic lagi, kung ang reliyon ng ating Panginoong Hesus ay Judaism, bakit siya nagtatagpa ng iyang sarili niyang reliyon, sarili niyang simbahan, sarili niyang iglesia? Diba? Nag-exist naman yung Judaism before pa siya na ipinganak. Silang. So, yun ang ating sagutin para sa kanila. Kung tingnan natin ang kasasayan po ng crucifixion na kapatid, sa ating gamitin ang Dictionary of the Bible. Kaya meron silang, makunit po tayo sa, para sa kanila, ang nagpatay ng ating Panginoon Hesus ay ang mga Romano. So, ibig sabihin, ang mga paring Katoliko, yes, mga Romano. Yon ang pagtuligsa nila mga kapatid. Kung tingnan natin ang Dictionary of the Bible, crucifixion was an oriental mode of punishment introduced into the West from the Persians. It was little used by the Greeks. Mamaya ating acknowledge ang lahat ng mga viewers natin mga kapatid. Persians, it was little used by the Greeks but was employed extensively both by the Carthaginians and the Romans. Meron silang Roman literature. It is described as a cruel, unfair punishment which was not inflicted on the Roman citizens. It was reserved for slaves or for non-Romans who had committed heinous crimes such as murder, robbery, and piracy, treason, and rebellion. So, kung tingnan naman kapatid, sa panahon yun, ang Israel ay nakoloni po sila, under control po sila sa gobyerno ng Roma. Yun ang dahilan na ang kanilang inisampa nila ang reklamo po nila sa ating Panginoon Hesus dun sa gobernador sa Roma na si Poncio Pilato. Kaya under po sila, nakoloni po sila sa
bansa o sa Roman government. Di ba? So, pero ang mastermind yun, mga kapatid, ang mga Sabbath keeper, sila, ang mastermind, sila po ang sa kay Pilato para po mapatay ang ating Panginoong Hesus. Pero yung mga pare, kung tingnan natin ang listahan o sa Word of Bless, mga kapatid, kung tingnan natin sa Common Bible, mayroong mga pare na ating mababasa. Kung dito muna tayo, para po tayo ating ma-reconcile ang kanilang tuligsa ng mga paring Katoliko. Hindi yun pare na iyan ni Kristo, hanay ni Kristo, pare yun sa mga pagano. Kung tingnan natin ang list of words, o sa Bisaya, listahan sa mga pulong. Kung tingnan natin ang naturang listahan, mayroong mga specify dito na mga pare. Bisaya yon, pero Bisaya nito, pero ating susubukan. Ating munang yung pare sa hanay po ni lahi po ni Levi. So, mayroong mga pare sa lahi po ni Levi. Pare nga Hebreo na mga saling lahi ng tribo ni Levi. Ang lahat ng pare o saserdote ay kasali sa tribo ni Levi. So, lahi ni Levi. So, yun mga kapatid, mayroong pare sa hanay po o sa tribo po, sa lahi po ni Levi. Pero may mababasa natin kataas-taasang pare. Ang pare, yun ang ating mabasa. Siya po ang kataas-taasan na sa sistema po sa mga pare ng mga Hudyo. At ang mga pangulo sa kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo. So, ang pare sa panahon yun, hindi yun mga pare nasa simbahang Katoliko. Kay sa panahon yun, nagtatag natin Panginoon ng Hesus sa sarili niyang simbahan, iglesia, ang simbahang Katoliko. Pero, ang pare na tinutukoy dito, yung mga pare sa kataas-taasan ng hukom ng mga Hudyo. So, hindi yun pare sa simbahang Katoliko. Pare yun sa mga Sabbath keeper. Yung mga nagpatupad, sila po ang estrikto po nagpatupad sa kanilang mga batas, o ilang utos, ano po ba ang kanilang batas? Yung mga kataas-taasang pare nila ang taga-implementar, mga kapatid. So, malinaw na sa panahon ang ating Panginoon Jesus ay naipako sa krus, pinatay at napako sa krus, yung isang paring Kaipas. Hindi yun pare nga Katoliko. Hindi yun pare yun sa... Tapos sinalikan ni Judas Iscariote ang ating Panginoong Hesus. Nagpunta na din ang mga sundalo kay Kaipas. Si Kaipas is isang pare ng mga Hudyo, Sabbath keeper, hindi rin Roman Katoliko. Diba? Pero yun ang ating unang pag-reconcile na para sa kanila, mayroon silang tuligsa na ang mga parang Katoliko ay pare na hindi kasali, na hindi iyon sa hanay ng ating Panginoong Hesus, kundi sa hanay po sa mga pagano. Unang-una mga kapatid, ating basa kanina ang Roman literature. So, ang koloni po ang Israel sa gobyerno po sa Roma. Yan ang dahilan na ang simbang Katoliko biktima po sa paganong Roma. Panahon sa Roman Empire, di ba?
So, ano po ba ang ano po ba ang reklamo o ipinaka ano po sa kuan sa mga Hudyo, ang reklamo po nila kan Pilato laban sa ating Panginoon Hesus? Di ba rebellion kay ang ating Panginoon Hesus, dahil ang ating Panginoon para sa kanila ay hindi sumusunod sa kanilang kautusan o batas sa araw ng pamamahinga. Yun ang ating mababasa sa San Juan Kapitulo 5, 18, 17 hanggang 18. Yan ang dahilan nga mayroon silang balak na patayin ang ating Panginoon Hesus. So, yun ang dahilan mga kapatid, para sa kanila ang Katoliko, parang Katoliko, iya sa mga pagano, kay Roma pare sa mga Romano, pero sa panahon sa ating Panginoong Hesus, ang mga pare yon pare sa hanay po ni Levi, sa lahi po ni Levi, at mayroong mga pangulong pare o kataas-taasang pare sa mga Sabbath keeper, so sa mga Hudyo. Pero dito tayo, kung tingnan natin mga kapatid, sa Hebreanon, dito tayo sa kung paano, ano po ba ang ating batayan nga ang ating mga kaparing Katoliko ay pare po yon sa hanay po ng ating Panginoong Hesus. Sa hanay po ni Melchizedek, di ba? Kay para po natin ipaliwanag na ang ating mga kaparian sa simbahan Katoliko ay pare na sa hanay po sa ating Panginoon Hesus. Ito po ating basahin ang Hebreanon City, talata 11 hanggang 12 mga kapatid. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos sa mga Israelita upang sila'y maging ganap. Kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga saserdoting mula sa angkan ni Levi, hindi na sana kinailangan pa ang ibang saserdote. So, mayroong binanggit na ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at di ayon sa pagkasaserdote ni Aaron. 12. Kapag binago ang pagkasaserdote, kailangan ding baguhin ang kautusan. So, may binanggit si San Pablo sa sulat sa Taga-Hebreo na mayroong bagong hanay na saserdote sa hanay po ni Melchizedek. Sino po ba ang saserdote sa hanay po ni Melchizedek? Kung basahin natin kung sino po ba si Melchizedek, kung basahin natin ang talata 1 hanggang sa 3 sa Hebreanon City, itong si Melchizedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos ng pagbalik ni Abraham, na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, panahon pa ni Abraham, nandyan na, nag-exist na po si Melchizedek, di ba? Sa lumang tipan pa, pagpalain ka ng Panginoon. Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo at lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang unang kahulugan ng pangalan ni Melchizedek ay hari ng katarungan, at siya ay hari ng Salem, na siya nasa ibang salitay hari ng kapayapaan. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya ay saserdote magpakailanman. So malinaw na si Melchizedek tulad ng anak ng Diyos. Sino po ba ang anak ng Diyos? Walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Di ba? So, yun ang mababasa natin. Kung tingnan natin sa Hebreanon 3:1, nagsabi Hebreanon 5:6,
mayroon tayong kataas-taasang saserdote, hanay po ni Melchizedek, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Kung ating basahin ang Hebranon 3:1, ang ating Panginoong Hesus ay apostol at kataas-taasang saserdote. Ating basahin, mga kapatid, sa pananampalataya at kasama ng pagkakatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus na sinugo ng Diyos upang maging dakilang saserdote sa ating pananampalataya. So, sa ibang salin, mabasa natin na siya ay isang pangulong saserdote at apostol sa ating pananampalataya. So, ganon, si Kristo ay isang kataas-taasang pari o pangulong pari, pangulong saserdote. Mayroon siyang mga membro, mga kapatid, di ba? Halimbawa, yung General PNP Chief, sa ating panahon ngayon, ang PNP Chief si PNP Chief Srinas. So, kung siya po ang kataas-taasang pangulo sa hanay po ng pulis, so ang mga membro niya po ay mga pulis din, PNP din, di ba? Hindi pwede nga si PNP Chief Sinas, ang kanyang mga sakop, mga membro niya ay BIPAT o CAFGO. Pulis din. O sa militar, sa EP. So ang EP Chief of Staff, so mga militar din. O sa Admiral, sa Navy. So Admiral, ang kanilang mga nasa hanay nila, mga membro nila ay mga Marine din, mga Navy. Yun, mga kapatid. So, kung ang ating Panginoong Hesus ay isang kataas-taasang pari o pangulong pari o saserdote, meron siya mga membro, mga kapatid. Di ba? Yun ang, kung tingnan natin si San Pablo, isang pari, di ba? O ating basahin muna, mga kapatid, ang 1 Peter chapter 2, verse 5 hanggang talata 5 hanggang 9, mga kapatid. Ating basahin muna. Sandali lang kay... so, kung tingnan natin, mga kapatid, talata 5. Waray, mga batong buhay, maging sangkap kayo ng isang templong espiritual at bilang mga saserdoting nakatalaga ng Diyos. So, plural, mga saserdoting nakatalaga ng Diyos. Maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Hesus Kristo, sapagkat sinasabi sa kautusan, masdan ninyo itinayo ko sa Sion ang isang batong panulukan, hinirang at mahalaga. Kung dito na tayo sa 9, datapwat kayo ay isang lahing hinirang mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagilagilas sa kaliwanagan. So, mayroong mga grupo ng mga saserdote na pinili ng Diyos, mga kapatid. So, ang tanong, kung ang ating Panginoong Hesus ay isang kataas-taasang pari o dakilang pari o saserdote, pangulong pari, mga kapatid, so mayroon siyang mga sakop, mga kapatid, membro. Di ba? Na, kung ang ating Panginoong Hesus ay pangulong pari, nagtatag ba siya ng iglesia, mga kapatid, o simbahan? O, malinaw na malinaw ang ating
sa Biblia mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus ay nagtatag ng sarili niyang iglesia. So malinaw na po na maliwanag nga hindi ang ating Panginoong Hesus ang kanyang reliyon ay hindi Judaism. Kay nagtatag siya meron siyang sariling reliyon na tinatag. So, yun ang claim lang ng ating mga kapatid ng mga SDA. Ilang itinanggi ang sarili nilang founder at ipaniwala nila na ang kanilang founder ay ang ating Panginoon Hesus. Pero hindi po sila magpapatunay yun mga kapatid. San si Perfecto Lobranes, hindi niya kayang patunayan na ang SDA ay tatag ng ating Panginoon Hesus. Salinglahi lang po sila ng ating Panginoon Hesus yun ang sabi ni Brad Perfecto Lobranes, isang preacher o evangelist ng SDA. So, kung tingnan natin, isang salin ng Biblia, Holy Bible, St. Joseph 64, 1964 edition. Ating basahin mga kapatid. Sa Matthew 16, 18. And I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic Apostolic Roman Church, and the gates of hell shall not prevail against it. Ang ilang allegation mga kapatid, tampered para sa sabi nila tampered yun. Wala tayong makita dyan mga kapatid na tampered Kung dito pala no? Dito pala. So wala po tayo makita na tampered walang iniba sa naturang salin. So sa Biblia mayroong explicit at mayroong implicit. Sa ibang salin ay implicit. Hindi mababasa natin litra por litra. Pero sa naturang salin, explicit. Mabasa natin litra por litra, word for word. So, kung ang ating Panginoon Hesus sa Hebranon 3:1, Hebranon 5:6, Hebranon 7, 11 hanggang 12, Hebranon 7, 1 hanggang 3, na ang ating Panginoong Hesus ay kataas-taasang saserdote o dakilang saserdote sa hanay po ni Melchizedek. Ang ating Panginoong Hesus ay nagtatag ng simbahan. Ano po bang simbahan ang tinatag ng ating Panginoong Hesus? Walang iba, ang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Therefore, ang mga mga saserdote, paring Katoliko, pare po yun sa hanay po ni Melchizedek, at ang kanilang pangulo, ang kanilang kastasan pare o dakilang pare, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Yun ang ating pagpapatunay, yun ang ating batayan mga kapatid, na ang paring Katoliko, hindi yun pare sa mga Romano, sa mga pagano. Pare yun sa hanay po sa Pangulong Pare o kataas-taasang pare, dakilang pare, walang iba ang ating Panginoong Hesus. Isa pa mga kapatid, ating batayan atin ang nabasa. Kung tingnan natin ang lahat ng mga secular history, mga references mga kapatid, nagpapatunay na ang simbang Katoliko ay tatag ng ating Panginoong Hesus. Walang isang secular history o standard na references na nagpatunay na ang simbang Katoliko ay hindi tatag ng ating Panginoong Hesus. Lahat ng mga Collier's Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endured by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholic Church. So, lahat ng mga secular history, mga standard references, nagpapatunay na ang simbahang Katoliko ay tatag ng ating Panginoon Hesus. Of course, ang nagtatag ay si Kristo, isang Pangulong Pare. So, lahat ng mga paring Katoliko ay kaanib ng ating Panginoon Hesus. Kasali ng ating Panginoon Hesus. Diba? Nandyan sa hanay ng pagkapari ni Melchizedek. Diba? So, malaking kasinungalingan mga kapatid ang pagsabi nila na ang paring Katoliko ay pare na mga pagano. Diba? So, maliban dyan, kung tingnan natin mga kapatid, sa salin ng Biblia ng Latin Vulgate Bible, sa Acts chapter 20 verse 28,
ang mga apostol ay mga obispo. Ang simbahan na tinatag ng ating Panginoong Hesus ay ang nangasiwa ang mga obispo. Sino po ba ang mga obispo? Ang mga apostol. So, malinaw na mga kapatid na ang mga apostol ay mga obispo, bishop. Even ang si Judas Iscariote, mga kapatid, kung basahin natin ang Acts chapter 1 verse 23, ang tungkulin po ni Judas Iscariote, isang apostol, hindi lang isang apostol, isang obispo, bishopric. So, ang lahat ng mga apostol ay bishop. Yun ang ating mababasa sa Acts chapter 20 verse 28. Sa salin ng Latin Vulgate Bible. Pag bishop, walang bishop na hindi pare. Lahat ng obispo ay pare. Di ba? Even Pope, hindi pa siya na elect as Pope, pare yun. So, malinaw naman ng kapatid na ang mga paring Katoliko ay pare na kasahanay po ni Kristo. Maliban dyan mga kapatid, kung tingnan natin si Saulo, isang siyang Saulo at ngayon naging Pablo, St. Paul. Si St. Paul, sa panahon nga siya po ay isa pang Sabbath keeper, di ba, ang mga followers ng ating Panginoong Hesus, yung mga totoong mga Kristiyanos, tagasunod ng ating Panginoong Hesus, di ba, pinapatay ni Saulo? Di ba? Kung ating tingnan ang Acts chapter 9, unang napatay ng mga Sabbath keeper, si Saint Stephen. Sa Tagalog, sa Stephen, no? Stephen sa kuan. English. Binato. Patay. Unang martyr sa simang Katoliko. Witness po si Saulo. At humingi siya ng permission sa kataas-taasang tagapangasiwa ng mga reliyon ng mga Hudyo, yung mga Sabbath keeper, genuine mga Sabbath keeper, humingi siya ng permission na patayin niya ang lahat ng tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Yung mga totoong Christian. Pero bago niya na gawa, mga kapatid, patungo na siya sa Damasco, nandyan pa siya sa daan, mayroon na siyang nakakita na siyang pangitain o mayroong tinig galing sa langit, Saulo, Saulo. Ating basahin muna kapatid para po tayo, kung tingnan natin ang gawa, ating babasahin mga kapatid. Undo ko muna man yun mga kapatid, pero mas mabuti kung ating basahin kung ano po ba ang nangyari ni Saulo. Sa panahon na mga humingi siya ng permisyon na ating basahin muna kapatid ang Acts ng mga apostol mga kapatid, itinuturing yun na historical, kasaysayan. Ang pagtawag kay Saul, kung ating basahin muna ang talata 1, samantala masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon. Kaya't lumapit sa pinakapunong saserdote. Yung saserdote ng mga Sabbath keeper, hindi yun sa Katoliko, yung mga Hudyo. At kung tingnan, bago tayo patuloy mga kapatid, kung para sa mga SDA, sila po yung tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus, sila po yung tunay na tagasunod ng mga Judaism. Ang mga reliyon ng mga Hudyo ay mayroon silang pare. Di ba? O mayroon silang pare. Si Caiaphas, o yun ang mababasa natin, nagpunta si Saulo, lumapit si Saulo sa pinakapunong saserdote, o pare, yung sa mga Hudyo. Pero ang tanong, bakit wala pong pare yung mga SDA? Sa kanila pastor. Pero ang yung pastor, ang tunay na pastor ay pare. Ang pastor na hindi pare ay piki.
Di ba? Ang ating Panginoon Jesus ay maliban dyan, isa siya Pangulong Pari at saka isang mahusay na pastor. Kung ating basahin natin sa Juan 10:11 hanggang 16, inaamin o inangkin ng ating Panginoon Jesus ay isa siyang mabuting pastor. Pastor. Pag yun sa amin, magbalantay. Shepherd. So, at the same time, ating Panginoong Jesus ay isang kataas-taasang pari, dakilang pari, o Pangulong Pari, o saserdote. So, ang tunay na saserdote, ang tunay na pastor ay pari. Ang pastor na hindi pari ay piki. Kung tingnan natin mga kapatid, at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco. Upang, speaking of sinagoga, yon sinagoga sa mga Sabbath keeper. Upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong panampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. So, yun ang gusto po ni San Pablo. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang, malapit na tayo tapos mga kapatid, nakasisilaw na liwanag mula sa langit. Ano pat, nasubsob siya at narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya. Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon? Tanong niya. Ako'y si Jesus, ang iyong inuusig, tugon sa kanya. Tumindig ka, pumasok sa lungsod, sasabihin mo sa iyo roon ko kung ano ang dapat mong gawin. Kung ating basahin na yan, patuloy mga kapatid, inutusan ng ating Panginoong Jesus ang isang tagasunod sa kanya, si Ananias, na papuntahan si Saulo. Ananias, ano po ba iyon, Panginoon? Tugon niya, pumunta ka kay Kalye Matuwid sa bahay ni Judas na ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na ang pangalay Saulo. Sabi ng Panginoon, siya ay mananalangin na iyon. So, bininyagan si Saulo na Ananias at naging Kristiyanos. Tapos siya bininyagan ni Ananias at naging Kristiyanos. Mayroon naganap na ordinasyon. Saan po ba natin mababasa? Sa Acts chapter 13 verses 1 to 3. Kung basahin ang inyo mga kapatid, natin mo nang basahin bago tayo mga 10 minutes to 8 tayo mag-extra mga kapatid. Kung ating basahin mga kapatid, sa Acts chapter 8, chapter 13 pala. Atin mo nang basahin. Chapter 13, verse 1 up to 3. Ano po ba ang nangyari ni Saulo? Tapos siya bininyagan ni Ananias para maging tagasunod ng ating Panginoon. Hinirang ng ating Panginoon. May mga propeta at mga guro sa iglesia sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na itinalaga, tinaguri ang Negro, Lucio at taga-Sirini. Saulo, yun Pablo, at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila ay nag-ayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo si Bernabe at Saulo, sila hinirang ko para sa kaatanging gawain. Inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at mananalangin, ipinatong nila ang dalawa ang kanilang mga kamay at sila'y pinayaon. So, mayroong ordinasyon. Pinatungan sila ng kamay ng mga apostol, si Saulo at si Bernabe. Tapos na pinatungan ng mga kamay si Saulo at si Bernabe, sabi ni San Pablo sa Roma 15:16, siya po ay nangangaral bilang saserdote para po sa
magandang balita. So, tapos siya, pagdatungan ng mga kamay ng mga apostol, naging pari si Saulo. At nagmisyon siya patungong Espanya. Sa Roma 15, 23, 24, pag nagpunta siya sa Espanya, ang Espanya na nagmisyon si Saulo, San Pablo, naging Kristiyanong Katoliko from Spain. Punta doon sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, 1521, isang paring Katoliko, si Father Pedro Valderrama, siya po ang nagdala ng panampalatayang Katoliko dito sa Pilipinas para maging Kristiyanong bansa ang Pilipinas, Kristiyanong Katoliko. So malinaw na malinaw kapatid, Juliet Rosal, Haka Jackson, Eddie John Rosal, sino po ba? Wala. Kanina, ang dami kanina, hindi natin nabanggit, hindi natin acknowledge. Wala na po tayong oras pagpatuloy na kapatid, sumunod na ang isang misa dyan sa Cathedral, parokya sa Bacolod Conception Cathedral. Ang mangunguna po ang ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Humad, at the same time siya po ang ating station manager. So maraming salamat taga-subaybay sa lahat ng naka-view sa ating live segment. Ating partner Masters Control, Brad Jubero 1T, transmitter, wala pa tayo, Brad Miri Abilia. Ating production head, Brad Manuel Rogelio Jr., ating executive producer, Reverend Father Darrell Rosales, and once again, ang ating station manager, walang ibang ating pinakamahal na Archbishop Martin Sarmiento Humad. Sa ngalan po, sa ating makasamahan capacity sa Osami City Chapter, 7 Decision Affairs sa 6:30 AM, ang Radio Campana, yung lingkod, Brother Tata Rosal, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon, at pagpalain po kayo ng kapal. Happy New Year! God bless us all. Datang sa nagsaya, TVX, TVAN, Radio Campana, ang istasyon sa kapaturan, justisya, kaanggayan o kinaiyahan, TVX, TVAN. Kini ang iyong Arzobispo Martin Sarmiento Humuad. Ako, mingon gayud kaninyo malipayong Pasko. Ang Pasko, mo pagpakita